Sa wakas, na-enjoy ko din umupo dito sa harap ng bahay ko, guys. Ito yung hinahabol ko everyday. Yung ini-imagine ko siya na gagawin ko. Kulang lang ako ng tsaa dito. Kaya wala si Bunny ngayon, guys. Si Bunny po ay nag-day off. So, dahil nag-day off si Bunny, umuwi ako ng mas maaga ngayon. At si Jessica lang natira sa bahay. Sabi ko ay wag niyang palabasin ang mga bata. Op, stop ka dyan ah! Grabe naman si Chico magmaneho ng bisikleta. Kala mo naman, rider. Dahan-dahan ka, nak! Yan kasi si Chico, guys, oh. Dahan-dahan, stop, look, and listen. Makalingon wagas eh, no? So, andito ako sa labas ng bahay. Wala lang. Pinagmamasdan ko lang yung puno, yung passion fruit, yung okra, yung kamatis, yung basurahan. Naghahanap lang ako ng pag ano ng aking energy. So, nakikita niyo yung malunggay namin, guys. 3 buwan, 5 buwan na yan. Ganyan lang yung dahon niya. Kinakalbo ko palagi, pero bakit parang hindi lumalaki? Kulang siguro sa tubig yan. Yung papaya ko, hindi na rin lumaki. Wala lang. And then, meron tayong okra dyan. Then, kamatis na may harapan. Ang mahal na ng kilo ng kamatis ngayon, guys. 150 na yung kilo. Kaya, importante na meron tayong kamatis sa bakuran. So, kung ang palitan to baka mamaya puros gulay na yung itanim ko dito. But anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Ayun, nakauwi na din ako ng bahay. At, magtatrabaho ako today. Magla-live selling ako ngayon. Op! Na, can you just marami cars, oh. Diyan lang sa corner lang and then go back. Huwag na mag-cross. Ha? Dili na lagi mag-cross. Ay, nako, gahit yung kag-ulo ba? Kay dagan kayo cars, mabanggaan ka. Ha? Psst. Chika. Ay, sus, tanawa. Fix your eyes ba? O, ba't nasira yung likod ng bike mo? If it rains you, your back will be wet from the water. Ikaw na bike na kayo na Asha. Masakit? Lagyan ko medicine? I think you're talking too much. That's why it's breaking. Ha? Huwag na kayo mag-cross, Asha. Dito lang kayo, ha? Huwag na mag-cross doon, ha? Kay madami cars. O, lakaw na mo. O, ayaw ato dito kay na-cars dito. Lakaw na, dito mo. Tapos balik na po, da. O, lakaw na. Lakaw. Hinay-hinay lang. Chico, lakaw na. Kahig ulo, oh. Hindi tumawag sa akin si Kuya Kahil ng gabi ng araw kasi guys, napagod din siya, no. Hindi pa rin kami nag-usap ng tatay niya. May nasabi sa akin, madam, wag mo ikwento dito yung tatay. Hindi nyo magkilala yung tatay ni Kuya Kahil. Hindi nyo gaya nakita ang itsura. Hindi nyo gaya nakita ang pangalan nun. Yung akin man, to, blind item. O, diba, blind item. Kaya syempre, isagod yan sa hinanakit ko. Lahat man hinanakit ko, guys. Kinasabi ko man dito sa vlog natin. Naiubos ako sa kanya ba? Ano ba Tagalog niyan? Parang disappointed. I think that's the word. Talagang na-disappoint ako no kung paano niya ginahandle. Wala man siyang kasalanan. Maganda, gina-appreciate ko man siya, diba? Gabi ganyan pag-appreciate ko sa kanya. Nagpapasalamat pag ganyan ako sa kanya. Salamat at asikaso man si Kuya Kahil, salamat at alam mo yon, may kusa ka na maging responsabling tatay sa kanya. Lahat pinamention ko man, gina-appreciate ko siya, nagpapasalamat ako sa kanya, wala mang problema. Hindi ko alam bakit ginaiwasan niya na mag-usap kami face to face. Siguro, feeling ko lang natatakot siya na baka mamaya mag-decide si Kahil na umalis ba, no? Kasi syempre normal naman yun, may di pagkakaintindihan, ganun. Kami minsan pag nagka-argument kami ni Kuya Kahil, nagsasabi din man siya na
na tawag nito na I would like to go back to Thailand, ganun. Pero it doesn't mean he actually means that. Hindi niya naman yun minimin. Minsan nang sama lang yung loob niya. May nag-iikot dito na malunggay pandesal, kaso ano kasi white bread. Iwas tayo sa white bread. Pero in fairness, masarap yung pandesal ni Kuya, ha. Masarap yung pandesal ni Kuya. Kaso, yun nga, masyadong mabigat sa tiyan. Tas mamaya pagka dinner time, wala nang ganang kumain. Ha? Oh, wala. Ayaw mo ato dito. Hello, Bella. Saan si Calby? Nagunsa dito? Rocking sa aking video. Ha? Videos natin. Na ano? Videos natin. Oh, pumunta sa pandesal, uy. Malunggay pandesal. Na ako YouTube channel. Oh, tapos Nag-react si Calvi. ay, hindi na pwede mag-ano. Tawagin mo si Calby, Jess. Liko kayo, Jess. Nandoon sa loob ng bahay. Sabihin mo, Calby, tawag ka ni Mama. Mama mo. Hindi, sama mo si Mayumi. Tawag ka ni Mama mo. Mommy, I'm playing. No playing blocks. Call Call Calby to come here. I call. Go. Oh, unsa man na imong style? Tawagin mo si Calby, ikaw na. Chico. Bella, pahiram ako scooter. Bella, pahiram scooter. Pahiram si Mayumi ng scooter. Hey, ako baya na girlfriend. Oo, swap kayo, swap. Ikaw muna sa bike, siya naman sa scooter. Okay? Okay. Okay. Thank you po. Imo nga ako na hindi na Yumi. Ako na. Imuha na. Oh, borrow lang si Mayumi. Pwede? Borrow lang. Thank you. Iko daw. Oh, asa man? Asa ka adto? Ah, dito na course dito. Wala magbantay sa imo dito. Oh, Bella, sabayan mo si Asha daw. Mag-go daw siya doon. Here, mommy. Dahan-dahan lang nga kay merong kotse. Jess, dagan, Jess! Dagan! Calby, di ba sabi ko wag mag-video-video? What? Wag mag-video. Dagan. Malapit naman mag 6 PM guys. So 6 PM ginapauwi ko na yung mga bata. Tama lang magtakbo sila, mahanginan, mainitan kasi baka mapanis. Mama. Ano, Makate, madami lamok. Next time maglagay ka ng ng off lotion para wala lamok, ha. Ay, dami kakagat lamok, oh. Agoy. Makate? Ha? Sorry. Sige, go. But mag-stop, look and I'm listen. very itchy. Say merienda te. Ano siya kayo na ulta ng waffles? Lagi nakita na ko na namaligag waffles. Palit na lang tag waffle machine kita na lang buhat, no? Is it so hot? Is it mainit pa? Upo ka muna. May tubig ako dito. Ingat ka, ha? Tayo ng bahay. Huwag mag-fight, ha? Ano naman ang laman nitong bag ni Calby? Bakit ang bigat-bigat? Sketchpad. 3 libro. Color niya at watercolor, color pastel at markers. 3 libro na dapat hindi sa kanya. Kay Calby, kay Chico to, tsaka kay Mayumi. Kasi
alam niyo si Chico, si Calby, pagpasok niya ng kindergarten 2, marunong na siyang magbasa kasi mahilig siyang mag-storytelling nung 3 years old pa lang siya. Ngayon si Chico, iba naman kasi, hindi ko siya natutukan. So ngayon, papasok si Chico ng kindergarten nang hindi ko naging routine sa kanya yung pagbabasa na pinopoint yung words. So ngayon, hindi siya marunong, kaya bumili ako ng books para marunong siya magbasa. Kasi mas madali para sa akin yung ganun na pagtuturo, yung binabasahan sila ng storybook baga. Hoy, ha? Asa ka? Sige. Murag mahimo na tagkamunggay, no? Sige na tagkamunggay. Okay, so dahil wala ngayon si Bunny, ako lang mag-isa, yung mga bata nasa shower. Ay, nahayaan ko lang silang tumambay sa shower for a while para medyo malamigan yung katawan nila. But, pina-follow up ko naman sila. Huwag mag-shout. Huwag mag-shout tsaka mag-fight. Eto, Calby. Lagyan mo to ng soap, Soap, tsaka scrub. Wait, I can't. Huwag na mag-fight. Sino una tapos? Si Mayumi, labas na siya. Tapos na siya. Okay. So, tapos na si Mayumi, wala pa. Calby? Tapos na siya or wala pa? Okay. Nag-message sa akin yung tatay ni Kahil. Nag-send siya sa akin ng picture, ng video ni Kahil habang nagte-training ng Muay Thai. Ganun yung tatay ni Kuya Kahil may isang beses na may sinabi siyang something and then hindi ko nagustuhan yung sinabi niya. And then hindi ko siya inimikan for quite some time. Nung next niya na message, nag-apologize siya. Sabi niya he was having daw long day. Tapos si Kahil din daw medyo hindi maganda yung mood nilang dalawa, kaya medyo sa akin na pabuntong yung kanyang bad day. Pero at least nag-apologize siya. Pero this time I know I can feel na meron din talaga siyang mali. Kasi I did everything I can sa part ko na hindi siya mag-overthink. I only wanted a short, formal conversation as nanay at tatay. Yun lang talaga. Okay? Ayoko na hindi nga siya nakikipag-usap sa akin. Tapos pag si Kahil nakipag-usap sa akin, nadidisappoint siya. Sino ba dapat ang kausapin ni Kuya Kahil pag masama yung pakiramdam niya? Di ba ako? Sino pa ba? Wala namang iba, di ba? Yun yung pinopoint out ko. Kaya wala akong sa mood para sa kanya. Nag-message siya sa akin ngayon. Sinendan niya ako ng video ni Kahil. Hindi ko lang alam kung yan yung way niya para kumalma ang everything, ang everyone. Pero hindi niya ako makukuha sa ganyan. Hindi ako magpapasalamat. Kasi normally, pag nagsisend siya ng video at saka picture ni Kuya Kahil, nagpapasalamat ako. Ngayon hindi, kasi hindi ako masaya sa kanya talaga. Hindi ako, di ba? May karapatan akong hindi maging masaya or masaya sa inyong dalawa. Sana. It's happening, I already accepted the fact and I already came at peace. I am already at peace with all the situation going on. I am just asking for a peaceful co-parenting. That's all. Yun lang yung talagang gusto ko. Ako na lang dyan, Kang Be. Check mo na lang sila if okay na sila. Ako na lang maglagay niyan. Tsaka ganito. Pili, ha? Thank you. Ayan ang damit ni Mayumi, pag nauna siya matapos, ha? Nag-lock ka na ng door? I-lock mo maayos yung door. Lock mo na lang yan. Para sigurado tayo. So, malunggay is for 360 degrees. May ulam na kami. Nagluto na si Jessica ng bangus. Look, Jess? Hindi na naman na-off yung gasol mo. Naka-open na naman siya. Naka-off siya sa baba. Gina-off mo siya sa baba? Ay, naka-off siya sa baba. Dito ba? Nakaganon na naman siya kanina. Make sure laging naka-off, ha? I-off mo na po lagi ha. Nakaganon siya. Tapos dito din sa baba, i-off mo, ha? Nagsigurado ka. Ayan, naka-on na siya doon. Sige.
So, I was saying guys na nagluto na si Jessica ng sabaw. Kasi sabi ko, sige day off si Bunny. Ngayon, since day off si Bunny, kailangan nating i-budget yung oras. Magtatrabaho lang ako saglit. And then, pagkatapos kong magtrabaho, uuwi ako agad para mabalikan yung mga bata. Si Jessica naman magluluto ng ulam sa gabi. Kasi hindi siya nagluto ng lunchtime kasi meron na kaming ulam lunchtime na tira namin kahapon. So ngayon, sabi ko ay magluto ng mas maaga para bakante na siya. Ayun nga, nabakante na siya. Natulog sila, Jess, sa hapon? Wala. Oh, lahat sila? Lahat sila or si Calby hindi natulog? Si Calby natulog o wala? Wala. Oh, okay. Okay, sige. So, si Calby, saan siya? Nandyan lang. Kamo duwa? Nagtanaw pod ka? Nagbasa ka. Very good. Storybook. Ah, very good. Okay, nakita man ta ka sa camera, nagbasa kag book. Ang bait talaga ni Lord, no? Binibigyan tayo ng mga mababait na mga kasama sa bahay. Alhamdulillah. So, may nagtanong sa inyo. May nakita ako nagtanong, Madam, pwede pakikwento ulit paano ka nagsimula sa vlogging? It was a long way back. Nagsimula ako sa vlogging, sa Thailand pa ako. Naalala niyo yun, guys? Nakwento ko na to, no? Nasa Thailand pa ako noon, nag-video-video na ako. Bagong anak ako kay Calby. Si Kahil nandun sa tatay niya nag-aaral that time. So, kami lang ni Calby. Si Calby ba? Or si Kahil yung time na yun? Hindi pa ako nagbablog nung buntis ako kay Kahil. Si Kahil pinanganak ko 2013. Si Calby pinanganak ko 2019. So, 2019 ako nagsimulang mag-vlog talaga. 2018, sorry, a year. Kasi sabi ko, gusto kong i-save yung mga memories namin sa YouTube kasi laging nadidelete sa cellphone, napupuno, delete all, ganun-ganun. Napapagod na ako ba? Sabi ko, pag ganito lagi, paano, di ba? Di lahat nadidelete. So ngayon, sabi ko, sige, mag-vlog-vlog ako. Wala nagapansin sa akin nun, guys. Ang viewers ko, mga kapatid ko lang, kay siguro na-miss nila ako. Kay syempre, nasa Thailand ako, hindi ako nag-uwi ng Pilipinas. Buntis ako that time kay Calby, parang bagong buntis pa lang kay Calby, ganun. Tapos nag-vlog ako, punta ako ng palengke, ganun. Tapos very conscious ako sa lahat. Conscious sa lighting ng camera, conscious sa kulay ng balat, conscious sa mga imperfections, conscious sa peklat, conscious sa buhok, lahat, pati damit, conscious, nakakapagod. By the time matapos ka mag-prepare para mag-vlog, pagod ka na. So, ganun yung style. Nanonood sa akin dati, 10. Ate ko, mga kaibigan niya, ganun. Mga mama ko, marites niyang kaibigan, ganun. Yun lang ang nangyayari dati. Tapos, tuloy-tuloy pa naman yung pagbablog ko, pero hindi ganun kagrabe. Konti-konti lang. Tsaka, I never thought of it na pang-income. Hindi ko alam nga na totoo pala yung nag-i-income ka sa YouTube, no? Akin talaga, saving memories lang talaga. Zero idea about money making sa YouTube. Ngayon, ay di natigil, nakapagpahinga ako kasi sabi ko, wala naman masyadong viewers. Pagdating ko, long story short, paglipat namin ng Africa, 2019, naanak ko na si Calby noon, 1 years old na siya. 2019, magto-2020. I think 2020 kami talaga dumating ng Uganda. After a year of tambay sa bahay kasi COVID nga, bawal lahat. Medyo parang mababaliw ka sa depression kasi syempre wala akong pamilya doon, wala akong mga kapatid doon, wala din akong trusted na kaibigan doon. Si Mr. Yiga laging wala, laging nagtatrabaho. Mga kasama ko sa bahay, lokal, ganun, 'di ba? Ang apartment walang Pilipino nakatira. Walang mga Pilipino na talaga magkikita-kita ganun. Homesick talaga. Tapos ako na, sige na, hayaan mo na ako tulong sa negosyo. Ayaw pumayag ni Mr. Yigaw nung una. Pero nung sa sobrang kulit ko at nakita niya siguro na bored na din ako, pumayag na siya. Ngayon nung pumayag siya, doon ako nakaramdam pa talaga ng matinding lungkot. Tsaka lalo na nung yung wala akong benta sa truck kasi sumasakay ako sa truck noon. May truck kami noon isa. Nagdadala kami ng mga goods.
Kasi meron kaming wholesale na tindahan. Before namin ihatid yung goods dun sa tindahan, dinadaan namin sa mga retail shop para ibenta. Wala kang kaming benta pa, no? Ang layo pa ng hinahatidan namin ng mga delivery. Tapos ang liit lang din ng kita namin. Hinahatid namin yun. Nahuli pa napagperahan pa kami ng pulis kasi nakita nga foreigner ako, diba? Dun sa bansa nila. Pag foreigner ka equals chaching. So ngayon, Jess, kunin mo na si Mayumi sa kanila, please. Sabihin mo, manood na siya TV. So ngayon, pinagpirahan kami guys, ang laki ng pera na kinuha. It was very depressing moment na wala ka ng benta, pagod pa ako, depressed ka pa, malungkot pa yung buhay mo, ikaw pa yung lumalaban sa negosyo, kakapanganak ko pa lang, bitbit ko si Chico, pinapadede ko siya, wala pa kaming pananghalian, nahuli pa kami ng pulis, hiningan pa kami ng malaking pera, napakahirap. So pagdating namin sa tindahan, nag-message ako sa isang vlogger. Nag-reply yung vlogger, sabi ko sa vlogger, ano pong advice nyo? Gusto ko sanang mag-vlog. Sabi niya, actually interesting yung buhay mo. Sige, mag-vlog ka. Sabi niya, napakagaling na vlogger. Hindi ko makakalimutan. Mami Johanna and Franco. Si Mami Joanna, I think, and Franco. Nag-reply siya sa akin. Sabi niya, unang-una, you have to be consistent. Ganon. So, wala pang nanonood sa akin nung time na yun, guys. Sa Facebook lang ako nung voice over yung ginawa ko. Kasi si Mami Joanna and Franco, sa voice over lang din yun sa Facebook. Hindi ko naman alam. Grabe din. Kasi sabi niya maging consistent. So sabi ko, sige, apply ko yung pagiging consistent. 30 days ako magiging consistent. Walang palya. Ngayon, wala akong expectations talaga na patok. Ang sabi ko lang, gagawin ko lang yung part ko. Yun yung promise ko. Ngayon, yung ginawa ko na yung part ko, one night, ika-4 na araw ng upload ko. Nagising ako na bigla ako, guys. Hindi ako makapaniwala. Umabot ng milyon yung mga views ng mga voice over na nirelease ko sa Facebook. Grabe. Sobrang milyon na kapag nag-upload ako, maabot agad ng 100,000, wala pang isang araw, maabot ng milyon, 10 araw, ganun. Sobra bumabaha talaga, grabe ang engagement nun sa Facebook ko, parang sasabog. Ngayon, yung pinakaunang heartbreak dumating nung nalaman ko na hindi pala ako pwedeng ma-monetize sa Facebook that time. Kasi nga, hindi ko pa ilagay sa YouTube. Kasi nga, hindi pala kasali yung Uganda na bansa sa mga imo-monetize ni Meta. So, lahat lang videos ko na milyon-milyon, ang dami-dami talaga, grabe. Grabe talaga, guys. Sobrang dami. Hindi ko inaakala. Alam ko maraming nanonood, pero hindi ko alam yung level ng kasikatan na nangyayari sa Pilipinas during that time. So, may natatanggap na ako mga message. Uy, ganito, viral yung video mo, ganito, ganyan. Uy, di ba kapitbahay kita dati? Uy, pinsan ko yan, ganito, ganyan, gumagano na. Tapos sabi ko, hala, patay, very, napakalaking panulumo yung nangyari. Nung nalaman ko na, hala, hindi pala monetize. Paano yan ngayon? Sayang, kasi pinagpaguran ko ng 30 days, tapos hindi pala monetize. And then, dun sa akin na nakita ko sila, yung mga nanonood ng video ko, hindi na sila satisfied sa 3 minutes na kwento-kwento ng buhay ko. Voice over. Naghahanap na ng long form na videos. Umabot sila sa YouTube. Binuksan ko ulit yung YouTube ko, biglang dumami yung subscriber. Biglang dumami yung comment. Ma'am, napanood namin yung mo, ma'am. Sana mag-upload ka dito sa YouTube para mas mataas. Doon ko sinimulan yung paglalagay ko ng content ng kwento ng buhay ko sa Uganda, Africa, sa YouTube. And then, wala pa ako nun sa YouTube, guys. Wala akong 1,000 subscriber, ganon. Lahat yun na-process ko siya ng 3 buwan na naabot ko yung requirements ni YouTube sa akin, number of minutes, number of hours, number of subscribers, ganon. Lahat yun nakuha ko doon hanggang sa nakatanggap ako ng message kay YouTube. Again, hindi ko pa rin alam kung totoo ba yun. Ginagawa ko lang yung part ko, 'di ba? Wala talaga akong experience. Wala din akong kilala na YouTuber na nag-guide sa akin. Wala talaga. Nakatanggap ako ng message, congratulations, you are now partner of YouTube program, gumanon na. So sabi ko, hala, congratulations na daw. So nagtuloy-tuloy lang ako, guys. And then hanggang sa nagbigay na ng instruction etong si YouTube kung anong gagawin. Kailangan may AdSense account ka. Kailangan sa AdSense account mo, maglalagay ka ng bangko mo. Sinunod ko lang lahat yon. Again, sinunod ko lang lahat. Wala akong kilalang tumutulong sa akin. Lahat from scratch. Lahat yun ni-research ko lang, sinunod ko lang online hanggang sa naging okay. Hanggang sa after 3 months ko na pag-YouTube, pag-upload, pumasok yung kauna-unahang sahod ko sa YouTube at dun ko lang na-realize,
Oh my gosh, hindi pala chismis yun. Totoo pala. Alam niyo, ang dami kong fina-follow before na talagang hangang-hanga ako sa kanila. Siyempre may inggit, pero hindi yung inggit na nakakajablo. Yung inggit na may paghanga, yung inggit na inspired, yung inggit na nakaka-motivate. Grabe, may mga silver button sila, may mga ganito sila. Sobrang hanga talaga ako sa kanila, guys. Grabe. Hanggang sa dun na, nagsimula na sunod-sunod na yung ano ko talaga sa YouTube. Hanggang sa hindi na siya naputol hanggang ngayon. 'Di ba? Fast forward from buntis ako kay Calby, hanggang nanganak ako kay Calby, lumipat kami ng Uganda, Africa. Napanganak ko si Chico, nabuntis ako kay Mayumi. Nagkahiwalay kami ni Mr. Yiga, and then finally, I decided to leave Uganda for good and umuwi ng Pilipinas. Kasi nga, I feel like my mental peace is priceless. Walang katumbas. Sa totoo lang guys, tama kayo. Ang nanonood sa akin sa Uganda, Africa before, 100%, ngayon, ang natitira 10%, parang ganun. Bumaba talaga yung aking analytics by 90%. Pero nasaktan ba ako? Hindi. I feel like it is worth it. I know, malulungkot ka ilang araw, pero I never focused on that. You know where I focused? The fact that I am mentally at peace. The fact that I am mentally happy. I always wanted to be mentally peaceful. Yun lang yung hiling ko talaga. For me, that is luxury. Kasi iba guys, iba. Hindi ko alam kung bakit nagagawa ng iba na isugal yung mental peace nila dahil lang sa pera. Ako hindi ko kaya yun. Kasi in the end, maraming sakit yung lalabas pag hindi ka peaceful. Maraming sakit na lalabas pag stress at depressed ka. Marami akong kilala na vlogger na nakikita ko na burnout na sila, toxic na sila, pero hindi nila tinitigil kasi they are after the money. Okay? Ako okay na ako basta makabayad ako ng bahay, makabili akong pagkain ng mga bata, makabayad akong insurance nila, okay na yan. Ayoko maging mayaman guys, ayoko maging milyonaryo. Okay na sa akin ganito, maka-buy and sell ako ng mga damit, makaluto ako ng isda sabaw, makapamamalengke ako dalawang. Okay na to, Lord, ayoko maging mayaman Lord, ayoko talaga. Okay na talaga ako dito. Kung ano man yung ginabili ko sa sarili ko, dahil alam ko ginagamit ko yan. Okay? Ginagamit ko yung mga yan taon-taon. Hindi dahil gusto ko magmukhang mayaman, whatever. Ayoko maging mayaman, Lord. Malayo pa, okay na ako. Okay? Malayo pa, ayoko na. Dito lang ako, malayo na. Tama na yan, Lord. Yan talagang akin, guys. Tsaka, mas masaya ako sa ganito. Sabi ng iba, ma, magbalik ka ng Uganda, balik ka ng Africa, ayoko. And if ever man, kasi sabi ni Mr. Yiga, bumalik ka dito kasi may lupa ka dito. Hindi ko ibibigay itong share ng lupa mo. Hindi niya daw ibigay yung share ng lupa ko, guys, kaya dapat nandun daw ako sa Uganda. Sabi ko sa kanya, ibigay mo lang good yung share, ibenta mo na yung lupa. Ibigay mo lang sa akin yung pera. Kay... Sorry. Mag-share kayo na. Huwag mag-away sa remote. Kasi sabi ko, magbili din sana ako dito ng enough, ha? I want quiet, please. No. No. Then separate. Calby, 10 minutes kay Chico. You have to wait for your turn. That's all. Thank you. Get away from the kitchen. Kasi sabi ko sa kanya, di ba may lupa ako doon, nabigay niya sa Uganda. Sabi ko sa kanya, pakibenta na lang yung lupa, ibigay mo yung share sa akin. Ayaw niya ibenta. Sabi niya, anong gusto mo? Sabi ko, gusto ko bumili ng lupa sa bukid dito as a retirement. Lagyan ko ng kubo. Okay na sana guys, kaso ayaw pumayag ni Mr. Yiga. Kaya sabi niya, doon daw lang dapat kami sa Uganda. Ayaw ko gani. Oh, yes. Okay. Put on your clothes muna. Put on your clothes. So, okay na to guys. Hindi perfect yung malunggay natin. Meron pa tayo dito mga pamaypay, mga ganyan. Pero okay lang yan kasi kakainin natin. Usapin na lang natin ng maayos. Anong usapin, madam? I think yan na yung pinakamalaki. Ito din pero okay na yan. So, kumukulo na siya. Ilagay na natin. Kasi, dapat kumukulo yung tubig pag nilagay mo yung malunggay para hindi siya mapangit yung pagkaluto. Ayan. Okay. O, di ba? Madali lang. Kasi kapag pangit yung
Tamang-tama. Gusto ni mama tong ulo ng bangus. So, pakuluan lang natin ng isang beses yung dahon para maluto. And then, that's it. Tikman natin, guys. Sarap. Asin lang to ha. Asin isda, tsaka preskong isda, preskong gulay. Ang sarap. Jess, ang sarap ng luto mo, Jess. Galing talaga ni Jessica na magluto. Very good. Marunong. Masarap. Masarap ang timpla mo. Very good ka. Tirahan mo si mama ulo. Gusto niya. The rest, pwede na natin kainin. Okay? Kanin. May kanin ka na. Okay. Good job. Sige. Sige. Pwede na natin i-arrange yung lamesa para mamaya ano na lang tayo. Okay. Oh! Punasan mo, punasan. Punasan kay matumba ka dyan. So, wala pa si mama. Maya-maya pa yon. So, katulad ng sinabi ko, guys, ay may lupa sa sa Uganda na binigay sa akin si Mr. Giga. So, yung isang regalo niya sa amin ay yung bahay namin na tinitirhan namin doon. Okay na yon kasi alam niya naman, binigay niya na yun sa amin. Mabuti na lang at hindi naman nagbago yung isip ni Mr. Giga. Maraming salamat, Lord. Alhamdulillah. Yan. Mga prayers ko na tumatalab, no? Mahal pa din tayo ni Lord. Tapos ngayon, wait lang guys, kasi patay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Kalbi, this is what I'm saying, you will never be allowed in my toilet anymore. It's very wet here. Wait lang guys. Kasi pag mga bata, hinayaan ko sila dito sa toilet, ganito talaga ang nangyayari. Puros basa, puros basa. Aray ko. Aray ko, aray ko. Ang likod ko. Aray ko, ang likod ko. Wait lang guys. Adahanan ko lang dito para mamaya matuyo na siya. So, sabi ko nga sa kanya ay, yun nga, gusto ko kasi na magbili ng Calby, what happened to the dinosaur? Where's the head? Where's the head of that? I remember I always kept this in my bag. I saw the head broken outside. But I always kept it in my bag. So where? It's outside, but I always kept it in my So bag. how? Did the head walk? Please change your shirt. That's for going out. Get a shirt for inside. It's not. Please put it back. So ngayon, sabi ko sa kanya, sorry guys ha, distracted talaga ako. Ba't sila dito sa bahay kay? Hindi ba madali maging Princess Giga? So ngayon, sabi ko sa kanya na, sabi ko may plano ako na magbili sana ng lupa sa bukid. Pero kailangan ko ng pera. Ngayon, kasi guys, wala akong lupa sa bukid. Gusto ko na sana mag-retire. Hindi pa man, ito para sa akin talaga to. Kasi, yung vision ko is magtanim na lang ng gulay. Katulad din ng vision mostly ng ibang tao ngayon, no? Wala lang, masarap lang talaga isipin na ganun na lang.
Alam ko bata pa yung mga bata, alam ko. Pero I think I need that one. So kung meron man lang ganun, sabi ko sa kay Hasan, sabi ko kay Mr. Yiga na, hala, ano yan, Calby? Change? Ha? No, I don't want that. That is wrong. That is not original Peppa Pig. So sabi ko sa kanya na ibenta na lang yung lupa na binigay niya sa akin sa may, mamaya na Jess, ang plato lang muna. O sige, okay na lang yan, kinalagay mo naman. Mga 30 minutes, magkain na tayo, ha? Takpan mo na lang to, gang. Tapos gawa ka juice, ha? Or may juice pa. O sige. Dagdagan mo na lang yun ng yung prutas. It's too loud. O, dali na. Too loud. It's too loud. Okay. It's too loud. Mommy, Kain ka na too soup. loud. Okay, eat ka na soup, ha? Look at me, Mommy. You're covering your ears. Kiss ako. Okay. Thank you. No? You happy? Yes. No. Like this. Thank you po. Let's stop. Stop. Please change na. Please change. Go. So, hindi siya magpayag, guys. No, like this. Sabi niya, gusto niya daw i-develop yung lupa na yun sa may bukid. Maganda kasi ang view nun. Sobrang ganda ng view. Dinadala ako ni Mr. Yiga dun dati kasi wala lang. Gusto niya i-appreciate yung nabiling lupa. Ngayon, maganda talaga yun. Maganda siya for resort and for cottages. Yun dapat yung plano doon, resort and cottages. Ngayon, sabi ko sa kanya, magpatuloy na lang siya. Gusto ko yung share ko, cash na lang sana. Pwede ibenta niya. Mommy, close. Kasi yun nga yung plano ko. Pero sabi niya, may plano din daw siya doon na ipa-develop. So ayaw niya daw ibenta yung lupa. And then kung gusto ko daw talaga yun, kailangan daw namin bumalik ng Uganda. Eh, ayan na, may soup na and rice. Sige na, pakainin na kita para matapos ka na. Ha? Ay, sabay na tayo mamaya kain. You want books? This one? This one? No. Which one do you want? So wala tayong magagawa. Hindi naman natin pwedeng pilitin si Mr. Yiga, 'di ba? Kung gano'n ang sinabi niya. Friday, tomorrow, 6 p.m. is quite late. So, wala tayong magagawa kung tawag nito, kung hindi niya ibebenta, wala akong magagawa. Hindi ko naman siya mapilit. Pero at least alam niya, baka magbago lang din isip niya. Again, wala akong magagawa. Pinagpipray ko. Kasi if God wills it, even the universe cannot stop it. It has been my motto since. And it really helps me a lot. Pag ang isang bagay ay talagang kagustuhan ni Lord, kagustuhan ni Allah, walang makakapigil dyan, rain or shine, kahit buong universe, di ba? Pag hindi nangyari, it's not yet time. Pero look where my prayers got me, di ba? I used to pray na sana magbago yung isip niya, magsustento siya, maramdaman niya yung karma na hindi siya nagsusustento, baka lahat ng negativity na nangyayari sa buhay ko dahil hindi ako nagsusustento. Ngayon nagsustento, sunod-sunod yung positivity, magandang sa trabaho, ganito, ganyan, chinichika niya sa akin, ganito sa trabaho, ganito sa ganyan. I'm happy. I'm very happy. And I will continue on praying, you guys. Prayers are very powerful, by the way. And katulad ko na wala naman ako masyadong kaibigan, I have my family, I have few solid friends. Most of the time, I give it all to Allah. Natuto na rin ako na i-give. No? Ipaubaya kay Lord. Natuto na ako, guys, sa sobrang pagod ko. Lord, ikaw na bahala. Ganun na ako, guys, ngayon. Darating ka rin din para sa point na ganun, no? Pagod ka na. Ikaw na bahala, Lord. It's your will na lang, ganun. So anyway, guys, kakain na kami ng dinner namin and then magpapahinga na tayo. Sana maging okay na po yung mundo at hindi na po maglindol, hindi na
mag-ulan, hindi na po mag-landslide. Sana po ay bumalik na sa normal ang lahat. At keep our children safe, keep us all safe, Lord. Sana wag niyo munang kunin yung buhay namin kasi gusto ko pang makita yung mga bata na lumalaki, ganun. Anyway, I'll see you guys. I'll see you on the next one. Much love, Princess Sia.